Hallelujah. May tanong po ako sa inyo. Ang Diyos po ba natin ay patay? Ang Diyos po ba natin ay patay? Ang Diyos po ba natin ay patay? So kung ang Diyos po natin ay hindi patay, tumayo po tayo at ating po siyang papurihan. Yes, Lord! Oh, yes, Lord! Yes, Lord! Oh, purihin kayo, Panginoon! Dakilain kayo, Lord! Welcome kayo, Lord, sa oras na ito, Panginoon! Ninidesign namin kayo, Lord! Mangusap kayo, gumawa kayo! Ipahayag niyo, Lord, na kayo'y buhay! Kayo'y makapangyarihan! Na kayo'y may magagawa, Lord! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, nagde-desire po kami na tulad po ng aming inawit, Lord. Yet by your wounds, our salvation has come. Lord, ang alam namin sa salvation ay deliverance. Yet by your suffering, our freedom is won. Lord, tunay nga po, Lord, dalangin namin, kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa poverty mentality, kalayaan sa kasalanan, kalayaan, O Lord, ay God, Lord, Panginoon, Lord, sa pagkabansot, Panginoon. Ang gusto namin, Lord, di lang kami maging children, kami maging mga young men. At dumating ang time, bago ka dumating, Lord, kami mga, Lord, mga fathers and mothers na, Lord. Kaya, Lord, this morning, Lord, harapin namin ang iyong mga salita na meron pong bagong pagtanggap at bagong pakikitungo sa iyo, Panginoon. Na ang aming Diyos ay buhay at siya'y makapangyarihan sa lahat. Pero Lord, ang dalangin namin, makita namin kung bakit minsan napipigilan at hadlangan ka. Kung bakit, Lord, makapangyarihan ka, pero parang limitado ang iyong nagagawa. Kaya tulungan mo kami this morning, Lord. So Lord, bless your word and bless your people, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong papuri, sa iyong parangal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Ang ating pong pag-aaralan ngayong April 26, o sabi nga po nila 26, ay makita natin sa John 6:63. Ayan, nasa ating harapan. Okay? At ang sabi po dyan, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. So, ang ating pong pag-aaralan, ngayong umaga, sino po ba yung nananalangin ng breakthrough? At ano po ba yung ating tungkulin upang ating maranasan ang breakthrough? Sa atin, ng mga nananalangin ng breakthrough, ano po ba yung definition ng breakthrough? Sabi po sa isa sa mga definition ng breakthrough na siyang angkop po dun sa ating pag-uusapan ay, ang breakthrough ay an act or instance of moving through or beyond an obstacle. So kaya pagka sinasabi natin na breakthrough, may hadlang, may sagabal, ikaw ay nakalagpas. Ikaw ay nagtagumpay. Saan-saan ba tayo nakakaranas ng obstacles at kaya nagnanais tayo ng breakthrough? Well, una sa lahat, sa finances. Amen? Lalo na ngayon, ano? Nagtataasan na yung mga bilihin at mukhang ayaw na niyang bumaba. So, kaya sabi ko nga doon sa aking mga kausap, kaya ang prayer ko ngayon ay hindi ang magreklamo sa mataas na bilihin. Amen? Amen?
Hindi tayo magreklamo kundi sabihin natin sa Lord, Lord, i-bless mo ko, padamihin mo yung pera ko. Amen? Hello? Kasi ang Lord po ang magbibigay. So hindi lang po tayo nagpe-pray ng breakthrough sa finances. Isa din sa gusto natin maka-breakthrough yung ating kalusugan. Amen? Hello? Yung iba naman sa atin, gusto natin pagka nagpe-pray tayo. Kanina, nagbasa po ako sa pagbabasa ko sa Bible, talaga pong ako ay namamangha doon sa gawa ng Panginoon. Na kapag ka po talaga may pinag-pray siya, may pinatungan siya ng kamay, meron siya, iba po talaga ang nangyayari. So kaya minsan, dinidesire natin na, Lord, dumating po yung time na yung papatungan namin ng kamay, at sinabi naman po yun sa Biblia, papatungan namin ng kamay na may sakit ay gagaling. Amen? Isa din sa gusto po natin na tayo maka-breakthrough, lalo na po yung mga outreach pastor, doon sa kanilang ministry, doon sa kanilang church. Na gusto po nila na hindi po paramihan Hindi po paramihan. Pero isang bagay po ang dapat nating tandaan na siyempre pag dumadami yung miyembro, dumadami po yung nababawas sa papunta sa impyerno. Amen? So gusto po talaga natin na mas marami yung madala natin kay Lord. Kaya gusto natin magkaroon ng breakthrough sa ministry. At yung iba naman po, nagpe-pray po sila na magkaroon sila ng breakthrough sa kanilang spiritual growth and maturity. Alam niyo, minsan po, doon sa mga nagpe-pray na yung kanilang mga member ay umattend. At di ba, minsan yung pastor nagtuturo na katulad ko, nakapagturo na rin po ako na ang pagdalo ng gawain ay hindi lang po, di ba, ang tingin kasi natin, ang pinaka-importanting parte ng gawain ay yung preaching. Na hindi po yung totoo. Na yung lahat ng programa ng gawain ay importante. Importante, nagpupuri ka, importante, sumasamba ka, importante, nakikinig ka ng pangaral. At importante rin na may nagpapasalamat. Kasi kung ang Panginoon nga, 10 yung pinagaling niya, ay, sabi niya, nasan yung siyam? So, kahit ang Lord, naghahanap po na magpapasalamat. Amen po ba yan? So, kaya po, mga kapatid, palaminsan, kaya nagkakaroon po tayo ng problema doon sa mga, yung iba dumadalo, pero yung iba lumiliban, at yung iba naman, talagang minsan matagal na, ay, nasa spiritual growth pala ang problema. Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? Hindi mo kailangan sabihan ang isang Kristiyano patungkol sa mga gawain kung siya'y lumagpas na sa children at siya'y naging young men na. Nandiyan po ba tayo? Kasi pagka siya ay young men na, ang sabi po ng Bible, na-overcome niya yung evil. Na-overcome niya. Overcomer na siya. So kaya po ang ating panalangin ay ang bawat isa magkaroon ng passion, burden, and desire na siya ay magkaroon ng spiritual growth. Pero hindi po tayo magkakaroon ng spiritual growth kung hindi po natin gagawin yung ating part. Kaya this morning, mga kapatid, bagamat alam natin na ang Lord lang ang makakagawa ng breakthrough, pero ano po yung part natin o responsibility natin para makagawa ang Lord ng breakthrough sa buhay ng bawat isa sa atin. So yan po yung ating pag-aaralan this morning. Ayon po doon sa ating text, kung babalikan po natin yung pong ating binasa, John 6:63, sabi rito, it is the Spirit who gives life. Okay? So yung Holy Spirit po ang nagbibigay ng buhay. Yung Holy Spirit po, yung nag-i-impart sa atin nung buhay na galing sa Diyos. At tandaan nyo, yung buhay na galing sa Diyos, tulad ng ating pong inawit, yet by your wounds we are saved, and yet by your suffering, ano po? Tayo'y nagkaroon ng freedom. So yung life na binibigay ng Lord ay tunay na puno po ng kalayaan. Walang takot, walang pangamba, at walang pagkaalipin po sa galit, sa puot, sa selos, o sa inggit.
So kaya po mga kapatid, napaka-importante na makita natin na ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay po ng buhay na malaya, ng buhay na sabi nga ni Jesus ay kaaya-aya. Pero ayon po sa ating text, ang Espiritu po ang gagamitin ng Diyos na magsakatuparan ng hinihiling natin na breakthrough. Pero, bagamat ang Espiritu ng Diyos ang gagawa, gusto ko pong ipakita sa bawat isa, tulad ng binasa natin, balikan po natin, the words that I have spoken to you are spirit and are life. So, yung pagdaloy ng buhay na kaloob ng Espiritu, nandiyan pa ba tayo? Matatanggap natin kapag ka po yung salita ng Diyos. Yun po yung panggagalingan. Yun ang gagamitin ng Espiritu para tayo impartan o bahaginan ng buhay. Yun ang mababasa po natin. Tingnan niyo po. Ang paggawa po ng Banal na Espiritu ay naayon po sa salita ng Diyos. Sabi po ng mga gawa, 20:32. Ayun po, nasa ating harapan. Ang sabi rito, at ngayoy itinatagubilinan ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob, ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Mga kapatid, ang pagpapala, andyan pa ba tayo? Ang pagpapala ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng unang Thessalonica 2:13? Sabi rito, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, eto na, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. So kapag ka po pala ang salita ng Diyos ay ating binasa, at ang salita ng Diyos ay ating napakinggan sa mga pangangaral, importante po mga kapatid na mayroon pong pagtanggap at paniniwala doon sa ating naririnig. Amen? Pakisabi po sa inyo katabi, pagtanggap at paniniwala. Kasi yung pong bisa niya ay mararanasan lamang nung tumatanggap at naniniwala. Bakit po kailangan may pagtanggap at may paniniwala? Sino po sa inyo pumunta ng doktor at nung kayo ay resitahan, ay sabi nyo, mukhang mali yata yung nireseta ng doktor. Meron bang nagsabi sa atin ng ganon? Di ba? Anong gagawin natin? Kahit mahal yun, bibili natin. Bakit? Ito na, naniniwala tayo na kapag ininom natin yung gamot, hello? Hello? Gagaling tayo. Di ba? Sumasakay tayo ng jeep, napapuntang Quiapo, kasi pupunta tayo doon. At naniniwala tayo na dadalhin tayo ng jeep, papunta doon. Hello? Kasi nga doon sa driver. At minsan, mga kapatid, merong nagkwento sa atin, alam mo ba, si ganyan, si ganon? Hindi man lang natin inaalam. Naniniwala tayo agad. Nandiyan pa ba tayo? Kasi nga yung nagsalita sa atin. So kaya yung bisa nung gamot, yung bisa nung nakarating ka, yung bisa, mga kapatid, nga lang, chismis yung na-receive mo, ay naranasan mo. Bakit? Pinaniwalaan mo, tinanggap mo. Amen? Amen? Dapat sa salita ng Diyos, ginagawa din natin yan. Kasi, bawat naririnig mo na salita ng Diyos, bawat nababasa mo na salita ng Diyos, importanteng paniwalaan at tanggapin. Sapagkat anumang iyong pinaniniwalaan na tinatanggap, tingnan po natin ang sinasabi po ng Santiago 1:20
2 at saka Santiago 1:25. Ang bisa ng salita ng Diyos ay nararanasan ng sumusunod dito. Sabi po, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ano po yung verse 25? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Sino po yung nakakatanggap ng pagpapala? Sino po? Sino po? Sabihin niyo sa katabi mo, yung sinusunod yung kanyang napakinggan. Amen? At tandaan nyo, mga kapatid, hindi mo susundin ang isang bagay na napakinggan mo lang pero hindi mo pinaniwalaan. Hello? Hello? So, crucial na dapat may pagtanggap ng pananampalataya. Okay? Wala po ito doon sa ating pero gusto kong tignan natin ang aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 2. Para patunayan ko sa inyo na ang importante po yung pagsampalataya. Sabi po rito ng Hebreo 4:2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Okay? So, ibig sabihin, nagbabasa kayo ng Bible, nakikinig kayo ng preaching, parang ganun po yun. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, ito na, dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So, hindi mo lang siya papakinggan. At ang ibig sabihin ng paniniwalaan, may kasunod dyan na pagsunod. Kasi ang bisa nung salita ay nararanasan mo sa buhay mo kapag ito ay simulan mo ng sundin. Amen? So, hindi lang po tayo tagapakinig. Tayo'y tagapagsagawa ng ating napapakinggan. Amen? Amen? So, okay, tingnan po natin ito ngayon. Kaya kung gusto nating magkaranas ng breakthrough, alamin natin kung ano yung responsibility natin na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na magbibigay daan para makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. So, pwede mo bang makita yung mga kamay ng gustong makaranas ng financial breakthrough? Yung iba nga, baka 2 kamay pa kasama pa paa. So, sa nagnanais ng financial breakthrough, anong sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating gawin? Okay, basahin po natin ang Malakay 3:8 hanggang 12. Sabi rito, will a man rob God? Yet you are robbing me, but you say, how have we robbed you in tithes and offerings? Sabi ng verse 9, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Then I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will your vine in the field catch its grapes, says the Lord of hosts. All the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. Mga kapatid, nung kayo po'y maligtas, ang gusto po ng Lord na maging testimony ng bawat isa na ikaw ay blessed. Pakisabi mo sa iyong katabi, you are blessed. Amen? Amen? Yan ang gusto ng Lord sa iyo.
na ikaw ay tawaging blessed. Na ikaw ay tawagin na, alam mo, nainggit ako sa iyo eh. Gusto ko nga yung kung ano yung naranasan mo, mangyari din sa akin eh. Yan ang gusto ng Lord sa atin. Tayo ay kainggitan ng mga tao sa paligid natin at sabihin niya, pwede ba akong pumunta doon sa pinupuntahan mo? Kasi kita ko yung buhay mo eh. Andyan pa ba tayo? Andyan pa ba tayo? Gusto ng Lord na tayo maging blessed. Gusto ng Lord na tayo maging delight. May parang gustuhin ng iba na, pwede bang gayahin ko yung buhay mo? So, nung iligtas ka ng Lord, yun ang nasa isip niya. Amen? Amen? So, kaya pakisabi mo sa iyong katabi, plano ng Lord na ikaw ay pagpalain. Amen? At gusto ng Lord, mga kapatid, linawin natin to mga kapatid. Sabi po ng 2 Korinto 8:9, si Jesus ay nagpakadukha upang ikaw ay yumaman. Hello? Okay, kung hindi kayo naniniwala, basahin natin. 2 Korinto 8:9. Sana tama po yung aking verse. Eto, tama po. Sabi po, hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya. Amen? Upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen? Tingnan nyo nga yung mga katabi. Nagpakadukha si Jesus para yung katabi nyo at saka kayo ay maging mayaman. Wow! Mga kapatid, yan po yung plano ng Diyos sa atin. Pagka pinag-aralan nyo nga po, yung pong mga Israelita, ay talagang sinasabi ng Lord na hindi kayo mangungutang, kayo ay magpapa-utang. Yan ang plano ng Lord sa bawat isa. Pero ano po yung pamamaraan para po yung mga nasabi ko po na mga pangako ng Lord ay ating maranasan? Okay, sabi po ng Malakay, ulitin po natin. Pwede bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Pero sabi ng Diyos, oo, pinagnanakawan ninyo ako. Sabi niya, saan? Paano? Sa inyo mga ikapo at handog. So dito, mga kapatid, yung mga Israelita po kasi ay inutusan ng Lord na mag-tithes. At yung mga Israelita po, mga kapatid, ay tinuruan ng Lord na mag-offering. So kapag hindi po nila yon binibigay sa Diyos, pinagnanakawan nila ang Diyos. Now, tandaan po ninyo mga kapatid, na tayo rin po, mga kapatid, ay maging mga espiritual na Israelita. Na kung saan gusto talaga ng Lord na tayo po'y maging blessed, gusto ng Lord na tayo yumaman, gusto ng Lord na hindi po tayo nangungutang. Amen? Amen? Pero sa paanong paraan? Malinaw po dito na ano yung kailangan nating gawin upang makaranas tayo ng financial breakthrough. Dalawang bagay po yung pinagagawa ng Lord sa atin. Ang una, magbigay daw po tayo ng ating mga tithes. Amen? Ano po yung tithes? 10% ng lahat ng ating mga tinatanggap na biyaya. Tingnan nyo mga kapatid, kapag ka po ang bawat isa sa atin, nakabahagi po ng ating church, ay nagkakaloob po ng ating mga ikapo, malinaw po doon sa sinasabi sa ating verse, sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi ron, so that there may be food in my house. Amen? Amen? So, ang simbahan po, na yung kanyang mga miyembro ay tapat na nagkakaloob ng kanilang mga ikapo, yung simbahan na yun, mga kapatid, hindi po sila
mamomroblema sa pambayad ng kuryente. Hindi sila mamomroblema kapag ka po may mga anniversary o may mga gusto silang tulungan o may mga projects na gusto po silang i-achieve, mga kapatid. May mga bibilhin, may mga gagawin. Ang tanong po, bakit po namamanhik pa tayo? Okay, I will be open with you. No? Bakit po tayo namamanhik pa? Na doon po sa ating pong offering paper na meron pa pong youth at kung ano-ano pa. Bakit po meron pang ganun? Kasi nga po, hindi po natin nagagawa yung sinasabi. Kasi alam niyo, kung bawat isa talaga sumusunod dito, tandaan po natin, una sa lahat, napagpapala yung church natin, at dahil napagpapala yung church natin, ibig sabihin, yung church po ay nababahaginan, siyempre lalo na pong napagpapala, yung nagbabahagi. Hello? 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 Bakit po namamanik pa dito na pakitulungan niyo ho kami sa mga pagkain, pakitulungan niyo kami? Bakit? Kasi nga po, kulang po yung pondo. At bakit kulang yung pondo? Kasi hindi po lahat sumusunod sa tithing. Yung tithing po, mga kapatid, ay utos ni Lord sa atin. Hindi po yan utos ni pastor at hindi po si pastor ang nakikinabang doon. Medyo gumagaan lang po yung trabaho ni pastor kasi merong pondong gagamitin. Pero hindi naman po niya pwedeng kunin yun. Bakit? Hindi naman kanya yun. At bakit po yung ibang mga simbahan, kailangan yung mga pastor nila magtrabaho pa, mag-araro pa, magbukid pa, salib po na magkandak ng mga gawain. Nandiyan po ba tayo? Kasi nga po, yung mga tao, nakatuon sila sa kanilang kahirapan. Nandiyan pa ba tayo? Dalawang bagay pong problema ng tao eh. Yung kahirapan at saka yung isip na mahirap. Nagbabanggit po si Mirna ng isang araw at nababanggit din ng iba na bakit daw binigyan mo nga ng 5,000, nagre-reklamo pa. Kasi nga po, mga kapatid, ang ating isipan ay may problema sa kahirapan. Alam nyo, yung mahirap lang, pag binigyan mo, masaya yan. Pero yung isip ay mahirap, binigay mo yung iyong kamay, kukunin pati yung braso mo. Hindi mo siya mabibigyan ng kanya ipagpapasalamat. Kaya po mas mahirap po yung poverty mentality. At ang nakakalungkot po minsan, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, na ang sabi po ng Bible ay gusto ng Lord na malaya, pero ayaw po natin makalaya. Bakit? Kasi pinanghihinayangan nating ibigay yung bagay na ang Lord, yon ang pwedeng gawin para tayo ay mapagpala. Amen? Pagpapalain ka sa iyong kabuhayan pagka binigay mo yung para sa Diyos. Amen? Amen? Sabi nga po, so that there may be food in my house. So yung mga pangailangan ng simbahan ay matutugunan kapag ka po yung bawat dumadalo ay matapat na nagkakaloob ng kanilang mga ikapo. Pangalawang ating pong ibibigay ay offering. At tandaan niyo, anong sabi? Ano ang gagawin ng Diyos pag sinunod natin yung utos niya tungkol sa tithes and offering? Sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven. So, mga kapatid, pag hindi mo binibigay ang iyong tithes, pakisabi sa iyong katabi, sarado langit.
Hello? 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 Sarado lang eh. Tapos ano pang sabi? And pour out for you a blessing until it overflows. Tandaan niyo mga kapatid, ang measure ng receiving ay nasa giving. Yung tithes, binabalik pa lang natin yung kay Lord. Yung offering, yun yung ating sacrifices sa Kanya na kung saan sinusukat ng Lord na ang sabi ng Lord, give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out in your lap. So, mga kapatid, tignan natin to. Andyan pa ba tayo? Ang tithes, ang nagbubukas ng langit, at ang giving, ang siyang sinusukat para makareceive ka ng outpouring sa ating Panginoon. At kapag ginawa po natin yun, sabi, hindi lang yun tayo sasagana. Ang sabi, iingatan din ng Lord ang ating trabaho, ang ating negosyo, at ang ating kalusugan. Amen? 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 Pero mga kapatid, ang importante po sa tithe ay dapat ibigay natin yung buo. Hello? Ayan. Doon tayo nagkakaproblema minsan. Minsan, tinitignan natin yung pagkakagastosan, kaya minsan, nadadama yung ating tithing. Mga kapatid, kaya nga po, importante po, mga kapatid, yung pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos mo, na kapag may inutos siya, gagawin niya yung parte niya pag sinunod mo yung bahagi mo. Hindi mo titignan at hindi mo rin susukatin kung paano siya gagawa doon sa pangangailangan mo. Ang importante, kapatid, sinunod mo ba yung nais niya sa buhay mo? Andiyan pa ba tayo? Siyempre, mga kapatid, doon sa nag-uumpisa, hindi naman komo ginawa mo na bigla agad. Kasi tinetest pa ng Lord yung honesty and faithfulness. Pero tandaan nyo, mga kapatid, proven na po ito. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, Pastor, hindi naman ako naniniwala dyan sa sinasabi mo eh. Kasi bakit, Pastor? Hindi po ito may kinalaman dun sa sinasabi ni Marlon kanina. Pastor, nakakapag-celebrate nga kami ng birthday namin. Nakakabili nga kami ng kotse. Nakakabili nga kami ng bahay at lupa, ganyan. Hindi naman ako nagtatayos, pero nakakabili ako ng ganun eh. Andyan po ba tayo? Hindi natin sinasabi yung sinasabi niyo. Pero ang binabanggit ko lang, minsan yung iba, eto ang sabi nila. Pero hindi, tingnan po natin ang Roma. Basahin po natin sa New Living Translation ng Romans 11, verse 9. Makinig po kayo maigi. Kasi hindi man tayo nagtatites, pero nakakaranas tayo ng bounty. Ito ang pakinggan nyo. Sabi, likewise David said, let their bountiful table become a snare, a trap that makes them think all is well. Ulitin ko Likewise, David said, let their bountiful table become a snare. Healthy ka, may pera ka sa bangko, may mga ari-arian ka, pero hindi ka nagtatites. Kaya sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi naman ako naniniwala dyan sa tinuturo mo eh. Pero, pakinggan mo yung sabi ni David. Romans 11:9. Likewise, David said, let their bountiful table become a snare, a trap that make them think
all is well. Let their blessing cause them to stumble and let them get what they deserve. Gusto kong maintindihan ng bawat isa. Kahit hindi ka sumusunod, pero napagpapala ka, huwag mong akalain na galing kay Lord yung blessing na yan. Hindi galing kay Lord yun. Hindi. Kasi ang bine-bless ng Lord ay obedience. Ikaw yung nag-bless sa sarili mo. Hindi ka naging magastos kaya nakapag-ipon ka. Pero ikaw ang nag-bless sa sarili mo. Pero hindi pwedeng i-claim ni Lord na ikaw na siya yun. Why? Kasi may disobedience part ka. At gusto rin nating sabihin, mga kapatid, na ang sabi ni Lord dito, bring the whole tithe. So dapat honest tayo. Kasi yung iba po, nagsusulat sila sa tithes, pero hindi naman tithes yun. Offering po yun. So tingnan natin maigi. Honest ba tayo? So, sino-sino po yung nagnanais na makaranas ng financial breakthrough? Ang part natin ay sundin po natin yung kalooban ng Diyos sa tithes and offering. At maranasan po natin yung financial breakthrough. Nagbabanggit po si Pastora Malo na nagagamit po siya ng Lord para mag-bless ng iba. Alam nyo, yung mga kinikita nyo, mas malaki pa sa kinikita ni Pastora Malu. Yung pagnenegosyo nyo, mas malaki pa sa pagnenegosyo niya. Pero bakit siya may extra? Bakit nagagawa pa niyang i-bless ang iba? Kasi may patotoo siya tungkol sa tithing at saka sa offering. Tuloy natin. Sa mga nagnanais po naman ng deliverance o freedom sa kasalanan, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating gawin? Alam niyo sa Bible po, mga kapatid, meron pong 38 years na may sakit. Okay? Siya po ay paralyzed for 38 years. Pero nung pagalingin po siya ng Panginoon, nagsabi po sa kanya sa John 5:14, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahal pa riyan ang mangyari sa iyo. So kaya mga kapatid, makita natin dito na ang karamdaman ay minsan galing sa kasalanan. Consequence ng kasalanan. Pangalawa, may sinabihan din si Lord na nahuli sa adultery. Sabi po ng 1:8-11, wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, dalawang bagay. May mga pagkakataon na si Lord, pinaparana sa iyo yung consequence ng iyong kasalanan. Kaya sinasabi sa iyo, huwag ka na uling gumawa kasi may consequence ang sin. Amen? Amen? Pero may time din na si Lord, hindi niya pinararana sa iyo yung consequence ng sin, hindi ka niya ginajudge, pero ang sinasabi niya, katulad ng sinabi niya doon sa babae, ano po sabi niya? Hindi rin kita hatulan, pero umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Malinaw po yun. Amen po ba? Okay, bilang mga dating hindi Kristiyano, ano po yung babala ng mga taga-Galatia, chapter 5:19 hanggang 21. Pakinggan po natin maigi. Sabi rito, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman.
pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba ng Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagseselos, pagkainggit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binababalaan. Okay? Pakinggan natin maigi. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Andyan po ba tayo? Hello? Hello? Ang kadalasan po na katwiran natin, tao lang naman ako, pastor. Hello? Sino sa atin ang hindi nagsabi nun? Tao lang naman ako, kaya naiinggit ako, nagsiselos ako, naglalasing pa ako. Tao lang naman ako, kaya nung may dumaan na maganda, hindi ko naiwasan. Tao lang naman ako. At minsan, pag gumagawa tayo ng kasalanan, ano yung madalas nating ginagawa? 1 John 1:9. Hello? Ano sabi ng 1 John 1:9? Hello? Hello? Ano sabi? Kapag tayo humingi ng tawad, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating karumihan. So kaya ganyan po tayo. Tao lang naman ako, at saka nagpapatawad naman ng Lord. Nakalimutan natin, mga kapatid, na pag binasa niyo po yung 1 John chapter 3, makita niyo po doon, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon na dumating ang Panginoong Hesus upang wakasan ang gawa ni Satanas. Anong gawa ni Satanas? Gumawa ng kasalanan. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, binigyan ng binhi ng Diyos upang hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? 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 Ang may binhi ng Diyos, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At pag binasa niyo po, mga kapatid, ang Roma chapter 6, makita niyo po doon na pinalaya na tayo at binigyan na tayo ng bagong buhay. Kaya pwede niyo po nating gawin, mga kapatid, na hindi na po sundin yung ating sarili. Amen? 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 Pero bakit hindi tayo maka-experience ng freedom sa sin? Kasi ang katwiran natin ay, di bale, ang Diyos nagpapatawad naman eh. Tandaan nyo, ang tunay na pagsisisi, hindi lang po pag-amin, may pagtalikod sa kasalanan. Sabi po ng Kawikaan 28 verse 13, He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. Amen? 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 Hello? Hello? Dinadaya po tayo ni Satan. Mga kapatid, ang kalooban po ng Diyos, ikaw at ako ay maging banal. Huwag po nating dayain ang ating mga sarili at paniwalaan si Satan na hindi yon mangyayari, na imposible yon. Sasabihin ba ni Jesus, andyan po ba tayo? Sasabihin ba ni Jesus na huwag mo nang ulitin? Amen? Kung hindi niya tayo tutulungan na talagang hindi na natin maulit. Hello? 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 Hindi sasabihin ni Jesus yun. Nagsisinungaling siya kung sasabihin niya at pagkatapos po, iba naman po yung kanyang kahulugan. Sinabi niya yon kasi, mga kapatid, alam niya, may ginawa na siya, niligtas ka na niya, pinalaya ka na, at may Holy Spirit pa na binigay sa iyo para tulungan ka. Kaya kaya mo. Nadadaya lang tayo. Mali lang ang ating interpretasyon. Paintulot niyo po, basahin ko. Roma 6. Simula po sa 21.
Pasensya na po kung medyo mahaba po ako. Unahin natin sa verse 20, sabi, "Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napapala ninyo sa mga bagay na iyon, na ikinahihiyan ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga iyon. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinabunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." Ano yung buhay na tinanggap natin? Buhay na banal. At hindi rin po tayo bibigyan ng banal na espiritu kung hindi niya tayo tutulungan para maipamuhay natin yon. Amen? Amen? Hello? 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 Huwag na po tayong makinig sa bulong ni Satan. Huwag nating dayain ang ating sarili. At huwag po tayong pumayag sa madaling pamumuhay na di bali, kahit gawin ko naman itong kasalanan ito, mabait naman ng Diyos. At sabi nga niya, nagpapatawad siya. Madaling buhay po yan. Amen? 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 Madali yan. Pero anong sabi ng Lord? Kailangan mo yung pagtagumpayan. At ang magtagumpay, hindi madali. Pero mga kapatid, sapat yung biyaya ni Lord. Kakayanin mo. Lahat po tayo, katwiran po natin yun. Isa po ako doon. Galing din ako dyan sa ganyang paniniwala. At sa araw-araw ng aking buhay, palagi kong pinaalalahanan ng aking sarili. Madali po kasi na pagkatapos mong gumawa ng hindi tama, magsisi ka at isipin mo na, okay lang, mingi na naman ako ng tawad eh. Tandaan nyo mga kapatid, sa Bible po, yung mga Israelita, sa patuloy po nilang paggawa ng hindi tama sa harapan ng Lord, dumating ang panahon, naningil ang Diyos. Hello? Hello? Naniningil po ang Diyos. Kaya wag nating akalain na okay lang. Hindi po okay. Kaya mas maganda po, mga kapatid, magsikap tayong makasunod. Amen? Amen? At yan po yung sinasabi ng Lord sa akin. At yung binabahagi ko po sa inyo, ginagawa ko po. Bakit po? Kasi sinabihan din ako ng Lord. Kasi nagbabasa po ako ng John eh. Ngayon, nasa Acts na ako. Sabi ng Lord, habang binabasa ko po yung sinabi sa babae, hindi rin kita atulan, pero go and sin no more. Sabi ko, Lord, pwede ba yun? Hindi mo naman sasabihin, Lord, kung hindi pwede. Amen? 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 Alam nyo, ang kailangan nyo ipag-pray, na pinagpe-pray ko, Lord, baguhin mo yung tayo ng puso ko. Baguhin mo yung desire ng puso ko. Baguhin mo yung ginugusto ng puso ko. Tulungan mo ko mamuhi sa masama. Hindi po yun agad-agad. Pero sa bawat pagtanggi mo, kapatid, naranasan mo yung buhay ng Panginoon. Kaya ako, simula nung marinig ko yun kay Lord, pagka nagpe-pray ako at nakikita ko po yung tugon ng bawat isa sa atin base doon sa aking pinagpe-pray, sabi ko lang, sige Lord, baka kulang pa yung prayer ko. Baka dahil may mga ginawa akong hindi tama, siguro binabayaran ko pa yung ano. Pero di ba Lord, alam ko darating ang time. Pag nagpatuloy ako dito, at yun po, pinagpe-pray ko, magpatuloy ako dito sa pagsunod ko sa iyo. Alam ko darating ang time, Lord. Tatalab din. Magkakaroon din ng bisa. Amen? Amen? So, sama-sama po tayo. And then thirdly po, ito na po yung pinakahuli.
Sa nagnais po ng spiritual growth and maturity, ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat natin gawin? Sabi po ng 1 John 2:14, sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo, siya nasa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo na ninyo ang masama. So dito, mga kapatid, pinapakita na ang gusto ng Lord, hindi tayo manatiling bata. Amen? Amen? Hello? Tingnan niyo po yung mga katabi. Okay? So, sa physical, merong children, merong youth, may adult. Sa spiritual, ganun din. Amen? 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 So, ang gusto ng Lord, hindi po tayo mga baby Christian. Alam nyo, ang baby Christian, pinapaalalahanan niya. At minsan, pinipwersa pa yun ng mga nanay at tatay nila para lang mag-devotion at mag-pray. O kaya dumalo ng gawain. Ang problema, napwersa nga nung bata, pero nung lumaki, hello, hindi na mapwersa. Kaya kahit anong gawin ng magulang, ay bakit? Kasi hindi natin, andyan pa ba tayo? Hindi natin tinuruan ang bata. Andyan pa ba tayo? Turuan natin ang ating anak na lumapit kay Lord. Amen? Amen? Halimbawa, nagpe-praise and worship. Kaya lang, kayumpo ko yung anak ko. Ang tanong ko, hindi nagpe-praise and worship na tatay o nanay na yun. Nag-worship pa siya talaga. At yung bata, nailalapit pa niya kayo. Mga kapatid, huwag kayong magtaka kung ang anak ninyo hindi kilala ang Lord, pero dumadalo. Bakit? Hindi niya tinuro at pinakilala si Lord sa kanya. Alam nyo, sa Bible, ang nakakatakot is yung malolos yung next generation. Alam nyo, ang nakakalungkot, nagpe-prayer and fasting, nagpe-prayer meeting, pero yung anak nyo nandun sa concert. Hello? Hello? Mas na-excite tayo. Pero yung Lord, hindi tayo na-excite. Kaya nga po gustong-gusto ko yung song na highly exalted. Kasi bakit? Pinapakita doon kung paano si Lord ay hindi po nirespeto ng mga taong nililigtas niya, pero hindi po na ibig sabihin na si Lord po, hindi po siya kusang loob na nag-alay pa rin ng kanyang buhay. Amen? 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 Alam nyo, pag binabasa nyo ang Bible, lalo na yung Gospel, nakakaiyak pong isipin na nung inamin lang naman ni Lord na siya yung Kristo, yung mga tao, ano ba kailangan natin ebidensya? Tapos biglang pinagsampal na siya, sinuntok na siya. Tapos mga kapatid, tayo, konting bagay lang na isasakripisyo natin sa Kanya. Di pa natin magawa. Siya binigay niya yung buhay niya. Tayo, oras lang naman, pera lang naman, talento lang naman, hindi pa natin magawa. Hindi niya nga hinihingi yung buhay natin eh. Binigyan pa tayo ng buhay. Pero konting bagay, pinagkakait pa natin sa Kanya. Tulungan tayo ng Lord. Kapag ka po ang tao nagmamahal sa iyo, minamahal mo. Si Lord sobra-sobra yung pagmamahal. Pero ang gusto natin, si Lord lang ang magmamahal. Tayo hindi. Gusto lang natin si Lord ang magbibigay, tayo walang ibibigay. Hindi po ganyan ang tamang pananaw.
Ang tamang pananaw, mga kapatid, is ibigay natin para sa Kanya. Sa Bible po, bakit hindi lumalago yung ibang Kristiyano? Diretso ang salita na lang po. Sabi sa Bible, sa Matthew 13 verse 4, meron pong tinatawag na wayside, tabi ng daan. Bakit po ang puso nila ay tabi ng daan? Ano po ba yung tabi ng daan? Yung palagi nilalakaran. Amen? Amen? Pag palagi nilalakaran, ano po ibig sabihin? Matigas. At bakit po tumitigas ang puso ng tao? Kaya po sinabi sa Ephesians 4:31 hanggang 32, na alisin na natin ang ating tampo, galit, sama ng loob. Kasi hanggang nandyan yan, yung puso mo, matigas. Kahit pa nakikinig ka ng preaching, yung napakinggan mo, hindi bumabaon. Kasi, ano yung nandun? Yung tampo, yung galit, yung puot, yung pambubulyaw. Yan ang nandun sa'yo. Kahit umaattend ka ng church, hindi yan titimo. Kahit pa kinakamayan po si pastor. Hindi yun, walang epekto yun. Kasi yung tayo ng puso mo may problema. Kaya hindi tayo pwede mag-expect, mga kapatid, na lalago siya. Kasi hindi niya inaayos yung puso na magiging dahilan kaya magkakaroon ng growth. Amen? So ano nangyayari? Sabi, bawat natatanim, kinukuha lang ng kaaway. Kaya makikita nyo, walang epekto. Pero sabi, sa Bible, meron din sa 13:5, kaya rin hindi lumalago yung iba, mababaw yung kanilang puso. Ano po ibig sabihin ng mababaw yung puso? Takot silang mag-commit. Amen? 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 Sabi po kasi sa Bible, deny yourself, take up your cross, and follow me. Doon po tayo takot. Amen? Hello? Takot po tayo doon sa mga hihingin ni Lord sa atin. Takot po tayo doon sa pag sinabi ng Lord, halika, dito tayo. Lord, saan ba yan? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear. Lord, ayoko dyan. Ayoko dyan, problema yan. Ayoko dyan, sakit yan. Ayoko dyan, mahirap yan. Ayaw nating mag-commit. Hello? Hello? Kung si Lord nga hindi niya ginusto yung madali. Pero tayo, ginugusto natin yung madali lang. Sino sa atin na magsasabi na si Myrna, dahil pinili niyo yung madali, kaya naging successful sila? Alam ni Myrna kung ano yung mga sakripisyo. Alam niya yung mga hirap. Alam niya yung mga bagay na dapat itutulog niya, pero bakit? Kasi ganun po Sa buhay, pag pinili yung madali, ano mangyayari sa'yo? Ayun, pipila ka lang pag may ayuda. Amen? Paano pag wala ng ayuda? Pag kulang ang ayuda, anong gagawin mo? Pero kung ikaw ay nagsikap, kapatid, kay may ayuda o wala, amen? Amen? Aanihin mo yung pinagsikapan mo. Kaya po yun po ang problema ng iba. Nagbo-born again, pero takot po silang mahirapan. Takot po silang may problema, takot po silang may sakit pa rin. Hindi sila lalago. Pangatlo, sabi ng Matthew 13:7, meron pong matinik na halaman. Alam nyo, mga kapatid, hindi po lalago yung isang Kristiyano na matigas yung puso dahil sa galit, inggit at puot at selos. Hindi rin lalago yung isang Kristiyano na takot po na mahirapan at hindi rin lalago yung isang Kristiyano na mas masaya siya pag nasa concert siya, pag nasa harap siya ng TV, at malungkot siya pagka po wala siyang pera.
Tandaan nyo, mga kapatid, hindi kayo lalago kapag ka po yung mundo pa rin ang number one sa puso nyo. Sabi nga po ng Bible, lahat ng nasa mundo ay mapapawi, mapaparam, ngunit yung mga sumusunod sa salita ng Diyos, sila'y mabubuhay magpakailanman. Kaya check natin yung heart natin. Saan tayo masaya? Saan tayo natutuwa? Natutuwa ba tayo pagka may nadapa? Natutuwa ba tayo pag meron pong may blessing lang tayo at yung iba wala? Mga kapatid, tignan natin ang ating sarili. Hello? Ang lumalago lang po, mga kapatid, at namumunga, sabi ng 13:8. Ngunit ang mga binhing nasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Malinaw po yung sabi sa Bible, John 15:16. Hindi kayo ang pumili. Ako ang pumili sa inyo. Upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Amen? 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 Pakitignan po yung ating katabi. At pakisabi, kaibigan, kalooban ng Lord na tayo ay mamunga. Amen? Amen? At yung bunga, mga kapatid, depende yon sa yung stages ng Christianity. Yung bata, alam mo naman yung kaya niyang gawin. Pero yung kabataan, alam mo rin. Lalo na po yung adult, mas alam mo yung kaya niyang gawin. Kaya kung tayo po, mga kapatid, mga hinihikayat pa, kung tayo po, mga kapatid, ay medyo kailangan pong papakainin pa, kung tayo po medyo kailangan pang medyo susuyuin pa, kapatid, alam mo na ngayon kung nasan ka pa. Ang sinusuyo po yung bata. Tama. Maayon po si Sarah. Ang sinusuyo po yung bata. Di ba? Pag ayaw uminom ng gamot, suyuin mo. Bibilan mo pa. Anak, magtatrabaho ko. Ayaw ko. O, bibigyan mo pa ng ano. Ganon po eh. Yung bata, ganon. Pero yung kabataan, hindi na. Yung kabataan, medyo, kailangan mo pang, dapat umuwi ka ng ganitong oras. O dapat ganyan. Pero yung adult, mga kapatid, ayan, ikusa na yun. Alam niya na kung ano yung kanyang gagawin. Amen? Amen? So sa ating pong pagtatapos, muli, ano po yung sinasabi ng ating text? John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Ang Holy Spirit po ang ating kailangan kung nais natin ang breakthrough sa ating buhay. Pero hindi po makakagawa ang Holy Spirit kung siya po ay grieve at quench. Alam niyo po, yung salitang grieve po, ganito yun eh. Nag-grieve ang Holy Spirit sa pamamagitan ng sin of commission. Nandiyan pa ba tayo? Ano yung commission? Ang commission ay yung ayaw nang ipagawa sa'yo, ginagawa mo pa rin. Kaya nag-grieve yung Holy Spirit. So, hindi siya makagawa. Yung quenching naman ng Holy Spirit ay sin of omission. May pinagagawa siya sa'yo, ayaw mong gawin. Hello? Hello? Kailangan na nating itigil ang sins of commission and omission. Na humahad lang, kaya di natin fully ma-realize yung life na gustong ipagkaloob ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Sabi niya, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and they are life. Malinaw po yun. The flesh profits nothing. Huwag ninyo akalaing madadaya ninyo ang Diyos.
Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Muli po, paalala, dinggin natin yung sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, isang bagay ang dapat natin tandaan. Ang kasalanan ang humahadlang sa pagpapala. Amen? 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 Hindi lang pinagsisisihan ng kasalanan, tinatalikdan. Amen? At huwag ka nang maniwala doon sa deception. Na humingi ka lang ng tawad, okay na. Hindi po. Nagiging okay kapag ka may paghingi ng tawad at may pagtalikod sa inihingi ng tawad. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin.